plano sa Dios, dili gyud na pwede nga mapakgang og tao. Bisa kung saon pa nato o pag dili pag apil ka, no? In line ka sa plano sa Dios, musugot ka sa dili, mutipas pa man ganing ka, pero musugot ka sa dili, pangitaon yung ka kay apil ka sa plano niya. Usa sa mga story si Tom Malone, humana ko na-experience sa inyo anak. Young people siya, gitawag sa Ginoo niya, minister iyang papa, nakita niya ang problema sa mga membro during sa panahon sa iyang papa, pero gitawag siya sa Ginoo para sa ministerial job. Pero wala siya. Hantod nag-high school siya, hantod nag-appeal siya og soccer ball, o sa pato kanang mga ball games, hantod nahimo kinamurinder magig ka sa ilahang lugar o musunod yung ka sa pagka-army, no? Maabot sa panahon ng army siya. Kaya na army na siya so na iyang natamakan ang landmine, na dihang nagira na, naputol ang tibuok duha ka kaptiil niya. Kaya ingon niya mamatay na siya. Naging na pag ang iyang best friend, ayaw na ko pati mo na, save your life, save your own self. Ano siya? Kunya, magtubok na unta siya. Dili pwede siya. Pusila na lang ko, kaya magadi ko makabukat mo. To make the story short, maigsoon, may abot ang rescue. Nadala siya sa lang headquarter o naayos siya. Pero what na itiil? Dito sa dihang healing period niya maigsoon, dito sa hospital, nahing abot din ang small voice. Nagitawag ta ka para sa kabubuton nako. Kung dito na siya yung surrender, nawala na sa inyo katiil. Ayaw magbulat nga, wakuhaan sa makuya mo sa Ginoo, alisir mo in line sa kabubuton sa Dios. Niyaman ka, mangalagan lagi kong tarong sa Ginoo. Kung saan ko di mo pagtarong anang kulang naman ka? No? Naagito'y mahimo unta nimo sa kumplito pa unta ka. So ay nagulata nga, kulangan na ka, alisir ka mga alagad sa Ginoo. Dapat karon samtang may kahigayunan, may kumplito pa ka nga hatag sa Ginoo sa imuha, himuon na nimo. Si Samson maigsoon ang purpose ingon sa verse 3, and the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, Behold, no, thou art barren and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son, and therefore beware, magbantay ka siya. Nahangyo ko sa imuha, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing, for lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head. In the Bible, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb. No? Gikan pa sa tiyan, ingon sa verse 25 anay hantod sa iyang kamatayon, 24 hantod sa kamatayon, magpabilin siyang Nazarite. Unsa di ang Nazarite? Kung nakadungog mo ng Nazarite vow, no? Kung Nazarite vow, bot pasabot, usa ka tawo nga nangako ni ana, nagpasalig siya sa Dios nga iyang buhaton ang maong linya sa gitawag og Nazarite. No? It is a commitment also, no? Nga iyang buhaton. Unsa daw ang Nazarite? According to the dictionary, ang pulong Nazarite means dedicated or consecrated. Muna siya ang kahulugan sa Nazarite. An Israelite who consecrated himself or herself, pwede ba ba yan no? And took a vow of separation and self-imposal abstinence for the purpose of some special service. Gipasahi siya. Dahil siya'y saad nga ako ning buhaton para sa special na service diha sa Ginoo. Pero kay kag Nazarite vow, ang iyahang buhaton samtang ginahimo niya na ang serbisyo, the three principal marks which distinguish the Nazarite were, number 1, renunciation of wine and all products of the vine, including grapes. Bot pasabot, kung naay Nazarite, kung ang tao naa sa Nazarite vow or Nazarite siya, ingon ang Bible, usa niya ana, dili siya moinom og mga bino
apil ang mga produkto sa vines, apil ang grapes. So dili siya pwede mo inom, suka, dili siya pwede magsuka. Pwede ba magkilaw nga walay suka? Ay no, pwede matingaling. So dili magsuka. Kay anak, apil man na siya diha. Then ikaduha, ang linya sa Kinasaret is prohibition of the use of the razor. So walay putlanay sa buhok. Dili pwede siya upawan, dili siya putlan ang iyang buhok. Kay mo na siya ang inline sa gitawag og Nazarite vow. Ikatulo, avoidance of contact with a dead body. So dili siya bisa pag namatyan sila, dili siya pwede nga mugunit anang namatay. Ano? Patay nga isda, patay nga tiki, basta kay patay. Di gud pwede. Mo na ang Nazarite. So kung imong sabton, kung imong basahon ang katibukan ng sa dihang natawo na sa Samson, gisulti naman dala sa manulunda, ingon ang Ginoo, gisultihan ang asawa ni Manoa nga mo ni ang matang sa pagkatao anang bataa. No. Bisan ikaw kay magpuros ka, dili ka magsuka, di ka mag-inom, di ka na. Imong hinumduman nga paghimugso ana dili nimo na alutan. Kay mo na siya ang Nazarite. Na karon sa dihang nahimugso na maigsoon, chapter 14, mabasa nato maigsoon, na si Samson sa dihang nagyang people na mga ganyan people, mga dalaga, mga crush-crush mga gidlagi. Upo, ano niyo, oy, nabutan, rabugin na kayo, no? Ganahan ko ano niya. Ano? Yan, mag-flirt-flirt na din yung mga babae, magpakita-kita na yun. Naman na. Murag nangagda ba, sige na ba? Kung litawin ako. That's a flirtation. Amen? Murag mo mag-una-una ba? Sige ba? Gusto makamulitaw na ako. Murag ng hagad. Murag kasagaran karon sa kalibutan. Ay mo kalimot sa Timothy na maabot ang panahon nga ang mga tao gahi nagigulo. Unta sa mga people sa Kristohano, dili unta apirta. Dito mo lukdoan ang bersikulo ba? Na? So mga dalaga, ping mo. Ping mo mga dalaga. Kaya nga naman, di lagi yung hotag supply. Believe me, ang Bible yung nagsulti, ang Diyos dili yun mahutdan sa supply. May nga magkibalay nga na, Pastor, kay sa among Bible reading kagabi no? Ang Jerusalem gipanis sa Ginoo natong panahon na siya maabot daw ang panahon. Nabisan pa atong panahon sa chapter 2 at chapter 3, nagpabuyag ang mga dalaga dito sa Jerusalem insya kining mga bayhana imbes kay atiman ng espirituhan ng bahin ang ilang kalibutan hinuon. Muna ang paduding-duding, ano? Napakita-kita silang boobs, murag nami bungtod. Nya na daghan na lang. Ang halos ang dili ang ipakita ipadayag na gyud kay aron ang mutan na po maglir-lir ang mata, ano? Inana kay utang. Karon ang naitabo ingon sa Bible ito, maabot ang panahon isa ka babae sa 7 ka lalaki. Sa atong panahon karon isa ka lalaki sa 12 ka babae. No? Yung pang Jeremiah na kanang sa tawagan na mindset. Kana din term mindset ba, mindset. Boys, paminaw mo pa kayo, di kita mautag babae, perfect yung daghanang babae. 6 to 7, ingon anak tangilngig ang babae. Magkaguba sa image nimo, lalaki. Si Samson, pagkaulitaw na, nanghagad sa siyang mama, tuba, nagirahan ako itong babae, ingon siya, dili man na sa atong linya. Ba't pa sa ba? Di mo na Kristohanon, unbeliever. Dili! Basta gusto ko na! Basahan na mo chapter 14, napugos ang ginikanan pagpamalay. May na lang kayo namalay sab. Wala na nag-ipon-ipon. Namalay yun sila. At to sila, kung basahan chapter 14, and Samson went down to Timnath and saw a woman in Timnath, Philistines na ha? Of the daughters of the Philistines. And he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to wife. Grabe na? At tuwan ninyo, paano nyo kayo yung asawa na ko?
Grabe ni ngayong people ba, demanding kayo. Ilang tanim mahitabo. Diyos, basahon sa chapter 13, to be a deliverer of Israel. Ang purpose ha, ipadala siya dito sa Israel, aron padakon siya, aron ngayon siyang deliverer. Siya ang protect sa Israel. Pero tanaw, waragod ni, mga sawa na hinunulog unbeliever. Gulitan ang haligi silang balay, ipuspos ni Piting, wasa sa balay. Sige, ato na lang nato ni. Mo ni problema pod, ginikanan, compromise. Sa atong panahon karon daghanay ginikanan, compromiser. Amen? Kabalo ka bitaw imong lalaki diha nagipon-ipon na hala, pero bisan pa na mga ginikanan dili mo compromise, wala sila nahimo kay ngano man natuman gid sa gusto ang young people. Amen? Na may mga ginikanan na, ningkamot gid ang mga ginikanan unta, kaya nahibalo sila sa insakto nga pamagi. Ang problema kay mulighot man daw yung people. Day, tanaw na sa unahan kay lighot man gid. Tanaw sa unahan. Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of the brethren among all the people that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? Giingnan pa siya, do. Kadagang gwapa ni mga Kristohanon diri og sa ato ba dakang mo nang naalami ka na diha magika na sa tubag ni Samson in siya and Samson said unto his father, Get her for me, for they pleaseth me well. Nagtuman siyang gusto. Bahala na, basta kay gusto na ko. Dada, kuha ito niyo, kuha. So, but his father and his mother knew not that it was of the Lord, that he sought an occasion against the Philistines, for at that time the Philistines had dominion over Israel. Ano ha? Tanaw na may tawo. Sa dihan ng lakaw na sila. Then went Samson down and his father and his mother to Timnath. Padulong na sila dito and came to the vineyards of Timnath, and behold, a young lion roared against him. Nasugatan nila ang leon. Dili na tigulang noon kay young lion man. So dili kay ni siya dako, dili po kay expert ni siya mahon kay batan-on pa man nga leon. Then ingon ang Bible diri, and spirit of the Lord came mightily upon him, and he went and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand, but he told not his father or his mother what he had done. Sa ato pa, nag-adto sila pa doon sa Timnath, pero lahi nga dalan ang giagian niya. Mag-uban sila. Kung sa dihan iyang gipatay ang leon, kabalo iyang ginikanan. Iyong no Bible. Ano? Insya, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him, he would have rent a kid. Verse 6, no? And he had nothing in his hand, but he told not his father or his mother what he had done. And he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. Verse 7, verse 8. And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcass of the lion, and behold, there was a swarm of bees and honey in the carcass of the lion. And he took thereof on his hands, and went on eating, and came unto his father and mother, and he gave them, and they did eat, but he told not them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. Balik na gamay. Ay, masabda na itong story, no? Sa diyan, nagpadulong pa sila kay mga sawa sila, ang may tabo, naidalan ng giagian ni Samson, nga lahi sa gagian sa mga magpapa. Nakapatay sa gliyong dito. No? Wa siya magsama dito sa mga magpapa. Hanto na nasawa sila. Pag human nila papangasawa, nanguli. Nagawa na itong story, nanguli sila. So, ang mga magpapa, hingagi nito silang gagian. Samtang si Samson, hingagi po siya silang gagian. O iyang nakita nga katong gipatay niya nga leon, uy, nainagsahan ko mga putyukan. Uy, naghana kayo ang dugos. So, ang gihimo niya, gikuha niyang dugos, o iyang gikaon, o iyang gitagan po niyang mga pag-abot ito sa nag-usa na sila. Nakuha na to? Pero gikan sa pagkabata, gisultihan gid siya nga dili gi ka pwede mo kaon aning ingon ani, dili ka pwede mo gulit aning mga butang nga nagalambigit sa patay. Patay naman to, pero nakuha na tong story.
Buot pa sa gipang supat gud niya tanan ang gusto sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nasa right gud siya, no? Dili siya mag-inom og wine, apil ang product sa grapes, unya mga fermented wine, unya dili siya magpaalot. Modong kung imong basahon sa Bible, taas siya mga buhok, tong sinalapid siya, no? Dili siya gupitan. Kay dito man kibali ang iyang pride dito sa kusog niya nga kung naa ang buhok niya, no? Diha man ang power kibali butang sa Ginoo sa iya. Then ikatulo, dili siya mo hikap sa mga butang nga nalambigit sa patay. Pero kung imong sabton, hingkaon pa siya. Ano man, gahi yung kay ulo. Bisag unsaon pag ihatag instruction, dili gyud magpato. Sa verse 9, so his father went down unto the woman, and Samson made her a feast. Ako na lang isorti ng story diha. Pag-abot ito, sa diha magkasal na padulong, so siyempre na may gitawag na to, antidispiras, nagdispiras, wala likod-likod ba, hatag nga magkasal na kibali. Naghatag siya riddle. To make the story short, ang riddle, wa man kabalo ang mga Philistines, ang gihimo niya, ilang gipiit ang babae. Sige na, asunugo naman yung balay, yung pasago na. Hantod, gahing piyait yun ang asawa. Kay sige mo siya, sige na, dumbang, higog makarako, di ko naman siya, lambing-lambingan, maging lalaki dito. Hantod, hingsugot siya, hingsulti siya nga, ang pinakatamis, dugos, yun, no? O niya, ang pinakakusgad, ang leon. Kaya iya manghimong riddle, katong ihang dipatay nga leon, niya na swarm o beast, pagkatapos gikuhaan niya honey. Ang riddle niya may son, iyon siya drink. Yan siya. I put you a riddle unto you. If you can certainly declare it me with the 7 days of the feast and find it out, then I will give you 30 ships and 30 chains of garments. But if you cannot declare, no more po, balik sa iya, no? And he said unto them, out of the eater, ang iyang riddle. Out of the eater came forth meat, and out of the strong came from sweetness, and they could not in 3 days expound the riddle. So, kung imong basahon sa una, ingon ang Bible, nga ilang gi pugos ang babae nga hantod nga nakatug-an ang babae kay iyang gipangutan ang lalaki. Tubag ng lalaki nga mao gini mga kay lakilaka na dahil, nya pasakit sa gito, mamatay ko, kundi mo kuanan. Inana kahimtang, hantod ning sugot na lang ang lalaki hingtug-an sa answer. Na, sadihan, nakabalo na, digisultihan niya ang mga tao nga nagpinapot siya nga patyon to mo asang ang inyong gikan sunugon ng panimalay. So, hadto po din taon ang babae. O nagpanimalay. So, aleta mo, napugos gud siya pag hangyo sa laki, kung laki napugos po, hantod nagtubag siya unsay tubag sa iyang riddle. So, natug-anan. Pag abot sa chapter 15 maigsoon, tungod ana, nagpatay siya og 30 ka mga Philistines. Walang stories chapter 14, no? Aron nga maghatag siya sa iyang gisaad na kung mapildi siya, matubag ang riddle, ang tutigbo, mahatag siya og 30 changes na of raiment. Hatag siya dito. So, naman nakatubag, so hatag siya. Wala man siya kahatag, so namatay siya ang mga Philistines. 30 ka buok. O naangkat tong garments, iya gihatag. Sa iya ra po mga kauban, gyapon nga naka sa riddle. Tungod ato, ang nahitabo maigsoon, pag uli ni Samson ngadto sa ilahang lugar, ang asawa niya gihatag niya sa iyang amigo. No, gihatag sa papa atong babae, kibali minyo tong babae na. Pero ang ihang asawa ni Samson sa dihang minguli sila sa lugar nila, pagbalik ni Samson, wala na dihang asawa kay gihatag sa papa sa babae ngadto sa amigo ni Samson. Kapungot kayo no? So kung ako'y bana ato, ako Samson, naglagot yun ko! Chapter 15 ang istorya na, sunod. Tungod sa iyang kalagot, ang iyong na nandakop siya ang mga milo. Wala istorya chapter 15, no? Nandakop siya ang mga milo. Pagkatapos, nanguha dayon siya o kanang mga, o sa ito pa mga, kanang unas ba? Mga unas, uga naman na. So ang imo, iyang gisindihan, pagkatapos ang ikog sa milo, pikas-pikas, ang tunga anak, katong nagkayo nga, kining unas, o iyang gipadagan dito sa kanang anihunon nga mga trigo, kanang corn, gisgutan da, trigo ang bot pasabutan nila, kanang itong mais ba sa ito dire, corn, kanang standing corn, mga trigo na, o mugbo naman na, unya, pag-ani ana,
siyempre patay na tanaw na sir anihon. So agian mo na kayo aperting sila bagyan o gaman tanan. Ingon na siya da kabalos na gid ko ani. Karon pagkasunog na sa triguhan sa Philistines, nangutan na kinsay naghimo ani. Di ingon din sila nga si Samson man to ang anak ni Manoah. Isa kinig yung tawhana. Ano ba? So, ang gihimo nila, giingnan dayon sa Philistines ang taga-Juda. Kinahanglan surrender gyud ninyo si Samson. Kaya kung dili niyo ma-surrender, ay delikado na gyud mag-away niya. Ilalom sila sa pangkamahalan sa Philistines. So, ang tibuok Juda, kung basahon sa chapter 6:15, tibuok Juda, no? Pila na sila katao? 3,000 ka mga tao. Niya 3,000, verse 11, chapter 15. Then there's 1,000 men of Judah went to the top of the rock Itam. Kay tuwa man siya, bungtod si Kuan, nagpuyo, si Samson. So giadtuan sa mga Judah, taga-Judah, sa 3,000 ka mga tao. Dong, unsa makangaibo magibuhat ni Samson. Ako ra mo puning gihimo tungod sa ilang himo. Kibali na niwalos ra mo nila. Ini siya dili didong kay ilalong bayata sa pangkamahalan sa Palestina nya karon mga damay mi aning kalakihan nimo. Ang maayo ani dong isurrender ka na mo dito. Ingon ni Samson sa unahan ana. Insya. Sige, isaad sa kuha. Swear unto me. Insa lang. Swear unto me nga dili ko ninyo patyon. Ana sa verse 13, no? Verse 12, and they said to him, we are come down. And Samson said unto them, swear unto me that you will not fall upon me yourselves. Buot pa kana pagkasutin siya, isaad sa kuha nga di ko ninyo patyon. Ingon ang mga taga-Juda, verse 13, dili mo patay nimo. Gapusong lang kanamo pagkatapos ihata kanamo dito sa Philistines. Aron dili ni madamay. Ang buot pasot pa aron di madaot ang tibuok baryo, isurrender lang kanamo. Wala kibali sakripisyo siya aron di sila hilabtan sa Israel, sa Philistines. Nakuha natang istorya. Karon nagpadakop si Samson. O sige, gapos siya, magapos. Lakaw na sila, ginapos na si Samson. Siyempre, kay kamot, magiging ang iaway, di gigapos ang kamot. Pag abot dito sa lugar sa Philistines, naghugyo ang Philistines, yes! Nialagyan dito, hanap! Pantay, giliron sa toa! Ano ba? Pagkadungog niya, ingon ang Bible sa verse 14, and when he came into Lehi, sa lugar, no? The Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the cords that were upon his arms became as flax that was burned with fire, and his bands lost from off his hands. And he found a new jubon. Nakakita siya panga sa baka. Ug mo iyang gigamit pag-away. Thousands of Philistines pirinditan. Di siyempre ang 3,000 ka mga taga-Huda nga nag-uban sa iha pag-surrender sa iha dito. Perting hadlo ka kay limon ka. Perting daghana, thousands gud sila tuod pod. Pero sila wa mahinagiban, ang Philistines kompleto sila. Unya ang ilahang isurrender nito makigaway pagyan. Di man ka pagana ingon ang Bible natunaw ang ilahang gibungkot nga bag-ong pisik. Og nakakuha siya og panga sa baka, mo iyang giaway, napatay ang tanan ng mga Philistines atong lugar. Ingon ang Bible, hingdaog siya sa aguban. Wala kita champion. Sa champion to siya ta, na? Pero sa unahan, ingon ang Bible, sa chapter 16, call off ang Philistines. Kaya napatyan silang thousands sa ilang armies. So gahuna-huna ang mga Philistines. Saan ito pagpildi ng kawan? Pwede bang pagkaliguna kayo eh? Bunala ni mo, kubor naman niya. Pagkagunitan mo ilang biyog, patay ang itong mga tao. Dunggabon po naman man mulihay. Pag magunitan ni Hansa, patay hapon na itong kawan. Saan ka na ito mag-remedy, no? Karon, ilang gi-ispay-ispayan. Antod miabot sa punto nga nakita nila na si Samson minadto sa iso ka lugar, no? Ug nakita niya si Delilah. So lahi na po ni nga babae. Ano kay nita kanang Delilah. Nay kanta lang Delilah. Kalimot na lang ko sa kuana, basta kay nay kanta lang Delilah, di ba? Diha nagsugod na siya, nabuo na kantahan na Delilah. Karon atong makita maigsoon sa dihang nakita nila nga si Kuan
Minyo man to si Samson na, no? So, nangabit na ni siya. Burikat. Nakakita nito babae niya po, dili ni asawa niya. So, nakikipon sa dito, kay nga naman, pastime, pang pastime lang ba? Pero kaysa sige niyang balik-balik, nahigugma naman siya na dunggay. Na tingali, maay kayo mo care ang babae, no? Nya, may gusto istorya, na nailan din sa pangayo. Nabaluan na sa Philistines.